Last Sunday, ang sinyer ko sa inyo ay Sow the Right Seed, ano? Ngayon naman, ang title ng session ko sa inyo, Sowing the Right Way. Mahalaga sa Diyos ang paraan ng pagbibigay. At makikita po natin ito sa reaksyon ni Jesus noong nakita niya na nagbigay ang dukhang balo. At ito po ang pagkukuhanan natin itong story nito. And let me read it to you. Mark 12:41. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Verse 42. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing na ang halaga ay halos 1 pera. Okay. Gusto ko munang bigyan din sa inyo yung umupo si Jesus sa tapat ng kabangyaman. Actually, yun ay temple. Yun yung offering box sa temple. Mapapansin natin dito, pwede namang umupo si Jesus sa likod eh. Katulad ng mga maraming mahihilig sa likod umupo, ano? Pwede umupo si Jesus sa likod, pero sinadya niyang umupo sa tapat ng box. Bakit kaya? At nakasulat dito kung bakit. Verse 41, umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi sa kabangyaman. Umupo siya sa tapat ng box upang masdan ang pagbibigay ng mga tao. It was a deliberate effort. Sinadya. At tinignan ni Jesus hindi lamang kung sinong nagbibigay, kundi kung magkanong ibinibigay at paano nagbibigay. Alam mo, ito nung nabasa ko ito long time ago, ibang dating sa akin eh. Kasi pag tayo naglalagay sa box ng tithes and offering, akala natin basta lang. Pero nakita natin na talagang minamasdan ni Jesus ang ating pagbibigay. At kung sinadya ni Jesus masdan ang pagkakaloob ng mga tao noon, ganon din ang ginagawa ni Jesus hanggang ngayon sa pagbibigay natin ngayon. Kaya, let me continue reading. Mark 12:43. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, yan, pinalapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, pinalapit, it means may mahalagang sasabihin si Jesus sa kanila. It means merong bagay na ayaw ma-miss ng mga disciples, kaya lumapit kayo sa akin, lumapit kayo. It means may nangyayaring hindi pangkaraniwan. It means may pangyayaring kumuha sa atensyon ni Jesus at kailangang ipakita niya sa mga disciples. Tuloy natin, Mark 12:43. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ng dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Pinuri ni Jesus ang pagbibigay ng dukhang balo. At dahil pinuri ni Jesus ang dukhang balo, tingnan natin ang katangian niya at paano siya nagbigay. Okay? So let's start. Ano bang nakita nila doon sa dukhang balo? Bakit nakuha ang atensyon ni Jesus? Bakit tinawagan ni Jesus ang mga disciples, pinalapit, at biglang tinuruan? Bakit kaya? Anong nakita? Number 1, ang dukhang balo ay walang poverty mentality. Mark 12:44. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Isa pong sintomas ng poverty mentality ay ang taong meron nito ay kung hindi man gusto, ay ang kanyang isip ay hindi kayang magbigay. Hindi niya kayang magbigay. At ang gusto lang niya ay tumanggap. Naalala ko, bukas yung aming gate, may pumasok na pulubi.
kumakatok sa aming bahay. Okay, sino ba to? Hindi nakita ko na ay namamalimos kasi makikita ko na agad eh. Kumuha na agad ako ng pangbigay bago ako nagbukas ng pinto. At binigay ko na. Okay. Pero, napansin ko, habang siya'y umaalis, dire-diretso pa rin siya sa pagsasabi ng kanyang sinasabi. Itong sabi niya, binigyan ko na tapos aalis na. Ako ay single mother, ako'y galing pa sa San Juan, ako'y walang pamasahe, ari pangkain laang. Pero ang punto, sinabigyan ko na siya'y aalis na. Hindi na niya kailangang sabihin yun. Di ba? Pero dahil masyadong malalim ang tanim ng poverty, masyadong malalim ang tanim ng kasalatan, ang kanyang mindset ay nabigyan na siya, nagsasalita siya, ay sinasabi pa rin niya kung bakit siya bibigyan. Pulubi naman, no? Yes, naunawaan ko. Pero ito, kahit mayaman, ay pwedeng may poverty mentality. Yung kaisipang, hindi ko kayang magbigay. Of course, kaya niya, pero somehow, hindi niya kayang magbigay at meron siyang reason dito. Iba ang dahilan niya kaysa sa doon sa pulubi. Ang sa pulubi, single mother ako'y taga Malayo, taga San Juan, ito'y pangkain laang. Yun lagi sinasabi, Pero iba ang sa mga may kaya. Ay bakit ko ibibigay? Ay pinaghirapan ko. Ay si pastor na lamang ang magbigay, meron yung kutsi hindi kanya ibenta. Alay yan may negosyo. Okay. Bottom line. That person is accusing dahil ayaw niyang magbigay. Dahil ang tao na gustong magbigay sa gawain ng Diyos ay hindi nakakaisip ng reason kung bakit hindi siya magbibigay. Hindi niya naisip yung mga reason na yon. Ang makakaisip lamang ng kung ano-anong reason ay siya na in the first place ay ayaw magbigay. And that person has poverty mentality. Hindi. Ang sa akin ay dinediretso ko ng pagbibigay sa mga nangangailangan. Diretso na. Okay, praise God. What that person is doing is called kawang-gawa. Kawang-gawa yon. Pero iba ang kawang-gawa at iba ang pagbibigay sa gawain ng Diyos. You know this, na dalawa na lamang ang commandments. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love others as you love yourself. Kapag ikaw ay nagkakawang-gawa, natutupad mo ang second commandment. Nai-express mo ang pagmamahal mo sa iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Pero kapag ikaw ay nagtatights at nagkakaloob sa gawain ng Diyos, nasusunod mo ang first commandment, which says, love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Look at this. Sinabi ni Jesus that we don't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Jesus said that we become Christ-like as we hear and hear His word. Habang tayo nakikinig ng Kanyang salita, nakakamukha natin ang Panginoong Jesus at yun ang gusto ng Diyos. And then, ibinilin din ng Panginoong Jesus bago siya nag-ascend unto heaven, bago siya umakyat sa langit at maraming nakakita noon nung siya umaakyat sa langit. Bago yon, ibinili ni Jesus ito. Matthew 28, verse 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Anong gusto kong sabihin sa inyo? Yung mga sinabi kong yon, teaching the word, because we don't live by bread alone, makamukha ang Panginoong Jesus, to go and make disciples of all nations. Ito ang mga gawain ng Diyos. At ito ang ginagawa ng church. Hindi ito ginagawa ng orphanage. Hindi ito ginagawa ng flood victims. O ng sino man na kinakawang gawaan natin. Kung sino man na pinapadalhan natin ng charity, ng abuloy, ng ayuda, they don't do what I've said a while ago, which is ang gawain ng Diyos.
Gusto ng Panginoon na marami ang makakilala sa Kanya. Gusto ng Panginoon na maraming makamukha siya. Gusto ng Panginoon na marami ang makarinig ng gospel. Na ano yung gospel? Na hindi kaya nino man ang pumunta sa langit, maliban tanggapin nila ang ginawa ng Panginoong Hesus at manampalataya na nung namatay ang Panginoong Hesus, yun ay para sa kanila. People has to hear that gospel. And the church, as an institution, is doing that. Hindi ng mga basketball team na pumupunta sa atin at humihingi ng pambili ng uniform. Ay, may kawang gawa. Yes, kawang gawa yan. Hindi nang nagsusulisit kasi magsusumba. Kawang gawa yan. Hiwala yan. What you are doing is doing the second commandment. Pero, giving your tithes and your offering sa gawain ng Diyos, you are doing the first commandment. Love God with all your heart. Bakit? Kasi yun ang interest ng Diyos first and foremost. Okay, talking about tithes. Napag-usapan ano? Ang tithes ay panlaban natin sa poverty mentality. I told you, isa sa simptomas ng poverty mentality is yung ayaw o hindi kayang magbigay. Marami pa yang symptoms, ano? Yung palibre ng palibre, yan ay poverty mentality. Okay? Yung parinig ng parinig, poverty mentality yan. Giving tithes is panlaban sa poverty mentality. Kaya, this you will notice, ang tither ay mas nakakapagbigay pa ng lampas sa tithes. He is consistently generous. Why? Kasi na-break niya ang poverty mentality when he started giving his tithes faithfully. Inihambing ni Jesus ang ibinibigay ng mga tao sa kung ano meron sila. Kung mapapansin ninyo, Mark 12:44. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan. Inihambing ni Jesus how people gave. Yung iba naghulog coming from abundance, yung dukhang balo naghulog galing sa kasalatan. That's why may wisdom ang tithes. Because tithes is percentage. It's 10%. Ito'y pagbibigay ayon sa kinikita. Kaya ito'y pantay sa lahat. Pastor, ang 10% po ay maliit sa may kaya. Pero ito po ay malaki para sa mahihirap. Hindi po ito pantay. No. Maliit ang tithes. Mas malaki yung natirang 90%. Isa pa. Maliit ang tithes para sa lahat. Kasi naipakita ito ng dukhang balo na kaya niyang ibigay ay hindi lamang tithes, kundi 100%. Yung dukhang balo ang nagpakita na ang tithes ay para sa lahat. Hindi ito para lang sa may kaya. Sapagkat siya, na kung titingnan ay walang kaya, was able to give not tithes, but 100%. Pero pastor, sabi po nila sa Old Testament lang daw po ang tithes at hindi na daw po sa New Testament. Dahil tayo daw po ay nasa ilalim na ng biyaya at hindi sa ilalim ng batas. Ang tithes daw po ay batas. At yan daw po ay para sa mga Jews, hindi daw po para sa mga Hintil. Okay. You will always find reason not to give if that's your heart. Ano? Ang sasabihin pa, at ngayon daw ay ang dapat ibigay na lang ay kung anong maluwag sa puso. Okay. Kapag ang ibibigay ay ang maluwag sa puso, ito ang mangyayari. Tiyak, liliit ang ibibigay. Kasi laging iyon ang maluwag sa puso.
Ang tithes po ay parang andador or walker ng bata na hindi pa marunong maglakad. Kaya siya ay nilalagay sa walker para maalalayan siya at maturuan ng paglalakad. Ganon din po ang tithes. Ang tithes ay pagtuturo ng Diyos sa atin kung paano magbigay. Kung paano magbigay sa Diyos. Dahil hindi marunong ang mga taong magbigay, kaya noong Old Testament, tinuruan na sila agad ng Diyos, ito ang inyong ibibigay, 10%. Ang tithes ay base. Ang bare minimum, dito nagsisimula. Yes, tayo wala na sa ilalim ng batas. Tayo nasa ilalim ng biyaya. At dahil tayo nasa ilalim ng biyaya, malaya na tayo makakapagbigay ng higit pa sa 10%. Bakit ba pag sinasabing nasa ilalim ng biyaya ay sa paliit? Bakit hindi sa palaki? Under the grace na nga wala nang batas. So we can give freely. Ang pagbibigay ng maluwag sa puso ay paraan ng pagbibigay, hindi amount ng pagbibigay. Iba ang manner sa amount. Saka bakit ito ang napili nila na pangpalit daw sa tithes sa New Testament? Instead na tithes ay maluwag sa puso na lamang. Bakit yun ang napili nilang pampalit? Samantalang nakasulat din sa New Testament na noon ang mga Christians, ibinebenta ang kanilang bahay at lupa at inilalagay sa paanan ng apostol ang napagbentahan. Bakit hindi yun ang ginawa nilang example o ang pampalit sa tithes? Bakit yung maluwag sa puso? You will see na mayroong pusong pinanggagalingan ito. And that, my friend, is poverty mentality. Kung ang tithes ay aalisin dahil hindi na daw under the law, then paano ang ibang utos tulad ng thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not covet thy neighbor goods, thou shall respect thy parents. Paano yung mga kautosang yon? Hindi na rin natin susundin? Ayun ay nasa Old Testament? Okay. Bakit ko ito sinasabi? Sapagkat darating ang time, meron kayong mapapanood sa YouTube, meron kayong maririnig diyan, at bibigyan ng duda tungkol sa tithes. Pero itong masasabi ko sa inyo patungkol sa tithes, hindi ka magkakamali sa pagbibigay. You will never get wrong in being on the side of generosity. At kung ito man ay utos o hindi utos, though ang dami diyang argument na sinasabing bago pa ibigay ang utos, nag-tithes na si Abraham, bago pa dumating ang utos. Pero my point is this, kung talagang ang isang tao ay ang kanyang leaning ay ayaw magbigay, it only means meron siyang poverty mentality. Yung dukhang balo, wala siyang poverty mentality. At kung ang taong ito ay laging may leaning na huwag magbigay, he or she will always find reasons not to give. Pero praise God, ito'y tinuturo ko, ito'y tinuturo natin, and I'm sure of this. May pangako ang Diyos sa bawat sumusunod. And it will happen sa mga sumusunod. Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit, idadako ang pagpapalang walang sukat kalagyan, sasawayin ang maninira, pabubungahin ang mga puno sa takdang panahon. Kaya kapag ikaw ay faithful sa pagtitithes, meron kang makiklaim na promise. Pastor, ito yung nasabi ko nung midweek Pastor, ako naman nagtitithes na ako faithful nagtitithes, isang taon na Bakit wala nangyayari? Ang Diyos hindi nasukat ng yearly o annually. Dito lang naman sa mundo nagsimula ang pagsukat ng every year. Ibang sukatan ng Diyos. Siyang may hawak ng panahon. Padalwa, how sure are you na hindi ka umaani? Sabi ko sa kanila, kumpleto pa ba ang kidneys mo? Dahil kung kumpleto yan, minimum may 200,000 ka. Dahil ang pakinig ko, 100,000 daw isang kidney. Kumusta naman ang ugat? Papunta sa puso. Ayos ba? Wala bang bara? May 1 milyon ka na. Dahil ang open heart surgery ay 1 milyon. Magkano na ikaw? Magkano na meron ka? Kasi you always measure blessing by financial
measure by money. Ang blessing ay napakadaming ways. Okay? Ba't kayo parang nakatingin sa akin? Ngayon lang nyo napag-isip na kayo milyonaryo, ano? Oo, lahat na pumunta dito yung milyonaryo. Are you there? Naglalakad ka pa lamang, kumpleto. Ito. Ay, magkano ngayon na magpatangos ng ilong? Sino may alam? Bigyan nga niyo ako ng ballpark figure. Magpatangos ng ilong. Antay, pagpalagay na, ha? Depende sa ilong. So, pag sobrang, mahal yun, na. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, kayaman mo, hindi na kailangan na eh. Okay. Pero, ito ang masasabi ko. Okay. Pupunta ka pa rin sa langit kahit hindi ka mag-tithes. Pupunta ka pa rin sa langit. Bakit? Dahil ang pagpunta naman natin sa langit, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang pagpunta natin sa langit ay pananampalataya sa Panginoong Yesus. Pero listen to this. Kung ikaw ay taga-langit, ba't hindi ka magta-tithes? Yun naman ang question ko. Bakit? Dahil kung taga-langit ka, ang interest mo ay ang gawain ng Diyos. Kung taga-langit ka, ang gusto mo mangyari, ang agenda ng iyong hari. Kaya sa iyo, walang issue on tithes. Are you there? Palakpakan natin si Lord. Ano pa ang katangian ng dukhang balo? Siya ay simpleng magbigay. Simple. Matthew 6 verse 3 and 4. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Verse 4. So that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Alright. Ano unang natin nakita dito? Lahat na natin ginagawa para sa Ama ay may reward. Siguraduhin lang natin na huwag mananakaw ang reward. Maaaring ang mga tao noon na nakakakita sa pagdadala ng offering ay hanga sila sa mga mayayaman habang sila nagbibigay ng malalaking halaga. At walang nakapansin sa maliit na offering na ibinibigay ng dukhang balo. Wala, maliban kay Jesus. And that should be our attitude in giving. Hindi natin gustong makita ng iba. Ang gusto lang nating makapansin ay si Jesus. Okay. Gusto ko lamang medyo palawakin ng kaunti, Huwag naman sobra, na sobrang secret, na taniman na ay naglagay ka ng maskara para huwag akong makita. Okay, ito'y tayo ng puso. Pwede kang makita, basta ang intention mo ay hindi para makita. Did you get me? Ang pinag-uusapan dito ay tayo ng puso. Kasi napakahirap na ngayong magbigay ng hindi malalaman. Ay ikaw nga ay magdeposito sa bangko ng malaki, alam ng gobyerno. Sasabihin sa iyo, ikaw ay money laundering yan. Alam lahat. I mean, mahirap nang isikreto. So, kailangan dito yung tayo ng puso. Hindi ka nagbibigay para makita. And you know it. Are you there? Balik tayo sa dukhang balo. Sino nakakakilala kay Charles Spurgeon? Sige. 1800 na buhay eh. Pero si Charles Spurgeon at his time was a best-known preacher in England during 1850s. Itong istorya, si Charles Spurgeon at saka ang kanyang asawa ay hindi nagbibigay ng itlog ng kanilang mga manok.
Ibinebenta nila yon. Kahit sa pinakamalapit na kamag-anak, ay hindi sila nagbibigay. Dahil doon, inakusahan sila na madamot. Tinanggap nila ang pula, tinanggap nila ang accusation at hindi pinagtanggol ang sarili. Noong namatay si Mrs. Spurgeon, ay saka lang nila nalaman ang istorya ng mga itlog. Ang lahat palang kinita sa pagbebenta ng itlog ay ginagastos nila upang suportahan ang dalawang mahirap na balo. Yon ay naka-assign para doon to support yung mga old widow. At dahil ayaw ipaalam ng mag-asawa sa kanilang kaliwang kamay ang ginagawa ng kanang kamay, tiniis na lang nila ang mga atake at accusations sa kanila. Bakit kaya gustong-gustong ipaalam ng kanan ang ginagawa niya sa kaliwa? Bakit gustong ipaalam ng mga tao sa iba ang kanilang ibinibigay? Ito ang sagot. Kasi hindi sila sa Diyos nagbibigay. Nagbibigay sila para sa kanila. If a person wants to be known sa kanyang pagbibigay, hindi siya nagbibigay sa binibigyan niya. He's doing it for himself. Kaya hindi siya katulad ng dukhang balo na simpleng nagbibigay, hindi kumukuha ng atensyon. At ang isa pa, ang dukhang balo ay simpleng magbigay kasi kay God siya nagbibigay. Kay God nagbibigay kasi after giving her 2 coins, it means wala nang natira. It means wala na siyang aasahan pa, kundi ang Diyos na lang. Sa kanyang kasalatan, inihulog lahat ang nasa kanya. Iba ang dukhang balo, kaya gustong ipakita ni Jesus sa mga disipulo, parito kayo, tingnan niyo siya. Gustong ituro ni Jesus sa disciples kung paano kumilos sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng Diyos, pinoprovide ng hari lahat ng pangangailangan. Hindi kasi natin alam ang kingdom eh. We are living in a democracy. Hindi natin alam o wala tayong idea sa history about kingdom. Alam mo, sa kingdom, merong king. Kapag ka ang king ay benevolent, ang nasasakupan ay masaya. Why? Because the king is doing everything to provide sa kanyang mga subject. Kapag may mahusay na hari, hindi nagugutom ang kanyang nasasakupan. Sa kaharian ng Diyos, pinoprovide ng hari lahat ng pangangailangan. Sa kaharian na nasasakupan, ang mga nasasakupan ay buong puso nagtitiwala sa hari. Hindi tayo pababayaan ng ating hari. Mabuti ang ating hari. Sa kaharian ng Diyos ay parang ganito. Hindi sila nababahala, ang mga subject, ang mga nasasakupan, hindi nababahala sa kakainin o sa isusuot. Kasi kahit ang ibon ay pinapakain ng ama at ang lirio ay dinadamitan ng ama na hindi nadamitan ng ganong kaganda, samantalang ang mga tao ay nag-aalala. Ang dukhang balong ito ay kumilos sa kaharian. Hindi ka magbibigay ng lahatan kung wala kang inaasahan. Somehow may inaasahan ng balong ito. Hindi siya nagbigay ng lahatan na sabi, sige, handa na akong mamatay. No, may inaasahan siya. And the mere fact na siya sa temple nagdala, sa box nag-offering, sa Diyos siya umaasa. Simple lang naman yun eh. Kapag ka ako ay politiko, at ikay lumapit sa akin, bibigyan kita ng yero. At ikaw, at ako na nagbigay, ako'y aasa sa iyo na abay iboboto mo ako. Kung nakarehistro ka. Kung kanino ako nagbigay, doon ako aasa. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang aasa sa lahat. Sa akin ka aasa. Kaya lahat ng pagbibigay mo, ang isip mo, sa Diyos ko ito ibinibigay. Alam ng dukhang balo kung paano mag-operate sa kingdom. Number 3, siya ay nagbigay ng acceptable gift. Acceptable gift.
let's know how to operate in a kingdom. Sa kingdom ni God. Sa kaharian ay ganito ha. Hindi pwedeng lumapit sa hari nang walang dala. Napaka walang galang mo at napaka walang modo mo at napaka mapalapastangan mo kung basta ka mag-a-access sa hari ng basta lang. Ano kayo? Pantay ba kayo? Kaya lahat na nag-a-approach sa hari ay may handog. Kapag tinanggap ng hari ang iyong handog, ito ay karangalan sa nagbigay. Bakit? Kasi pag tinanggap ng hari ang iyong handog, it means makakadulog ka na sa kanya at masasabi mo ang iyong pakay. Pero, hindi lahat ng handog ay tinatanggap ng hari. Malakay 1 verse 6. Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako. At pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Malakay 1 verse 8. Sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan? Okay. Kaya pala ang feeling ni God ay siya'y nilalapastangan or iniinsulto. Dahil ang handog nila na hayop ay bulag, pilay, may sakit. Yung mga patapon. At hindi napaparangalan ng Diyos doon. Sa halip, God feels insulted. At anong resulta ng paraan nila ng paghahandog? Malakay 1 verse 9 and 10. Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Verse 10, hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Look at this. Hindi lahat ng binibigay mo kay Lord, ibig sabihin ay tinatanggap niya. At ano pang makikita natin dito? Ang handog nila ay connected sa kanila. Their offering speaks about themselves, about the giver. Hindi nalugod si God sa handog at dahil doon, hindi rin nalugod ng Diyos sa naghandog. Pastor, bakit gusto ni Lord na handog ay hayop na walang kapintasan? Hindi ka pwede yung pilayan na may ayos na rin eh. Bakit? Bakit ba gusto ni Lord ng handog? Okay. Hindi gusto ni Lord ng handog kahit pa nga ay walang kapintasan. Kahit noon na hindi gusto ng Diyos ng hayop na alay. Ang animal sacrifice ay in-establish lang ng Diyos upang turuan ang mga tao ng gagawin ng darating na tagapagligtas, ang Mesaya. Kung hindi naturuan ang mga tao ng pag-aalay o pagsasakripisyo o paghahandog ng hayop na papatayin, walang kadating-dating. Kung ang Panginoong Yesus may dumating at magpapako sa krus, walang kadating-dating sa kanila at hindi nila maunawaan yun. Pero alam nila at naunawaan nila ginawa ng Panginoong Yesus kasi yun ay dati na nilang ginagawa. Sila ay nagpapatay ng hayop bilang sakripisyo at matakluban ng kanilang kasalanan. Pero taon-taon ay ginagawa dahil hindi yun sapat. Yun ay pansamantala habang hindi pa dumarating ang the last and perfect sacrifice. Hindi gusto ng Diyos ang handog. Tinuturuan lang ang mga tao. Para pagdating ng Mesaya, ay alam nila at maunawaan nila ang ginawa ng Panginoong Yesus. Ang gusto ng Diyos ay ang puso na kasabay ng handog. Ano pang ibig niyo sabihin? Let me read it to you. Awit 51 verse 16 and 17. Sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod, kung hindi, bibigyan kita.
Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. Hindi ka masaya sa burnt offering. Verse 17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos ay hindi mo hahamakin. Ang gusto ng Panginoon ay ang kasamang damdamin, puso sa iyong paghahandog. Ang gusto ng Diyos ay ang mensahe na dala ng iyong handog. Kaya mga tao nung nagpapatay ng hayop, ay sila'y supposed to be nagsisisi. Supposed to be sinasabi nila na ako'y may kasalanan. Gusto ng Diyos na makita natin kung gaano katindi ng ating kasalanan, na kailangang magpatay tayo ng hayop para doon. Hindi yun baliwala lang. Alam mo bang, hindi mo mauunawaan ang kaligtasan at hindi mo ma-appreciate ang ginawa ni Jesus kung hindi mo mauunawaan ang tindi ng katatayuan natin. Tayo may kasalanan at sa tingin ng Diyos ay tayo walang relasyon sa Kanya at hindi makakarating sa Kanya. Ang tingin ng Diyos sa atin ay talagang hindi pwede, wala. Cannot be. Hindi pwede magkarelasyon. God hates sin. Ay ang mga tao kung mag-aastay, ako po'y nakagawa ng mabuti, siguro naman ako'y papakinggan ng Diyos. Hindi mo alam ang nararamdaman ng isang banal na Diyos sa pagtingin niya sa kasalanan at itinuturo ito ng Diyos. Kaya sinabi, magpatay kayo ng hayop. Bakit? Sapagkat sa binigay kong kautusan, lagi kayong may nasuway doon. Walang nakasunod sa kautusan. Ang kautusan na ibinigay ko para maunawaan lang ninyo na kayo'y makasalanan dahil hindi alam ng tao na sila'y may kasalanan o makasalanan. Kung alaman nilang sila'y may kasalanan, hindi nila alam ang tindi ng kasalanan nila na sapat maghiwalay sa kanila sa Diyos at dalhin sila sa impyerno. Hindi naunawaan ng tao yon. Kaya gusto lang munang ipaunawa ng Diyos, tao, matindi ang inyong katatayuan. Kailangan ninyong iligtas. And praise God, pinaunawa sa atin kung paano gagawin yon. Tayo lamang, Christianity, ang merong paraan ng kaligtasan. May paraan para mawala ang kasalanan. The rest, inilalahat ko na. The rest, lahat ng relihiyon, laging meron kang gagawin para somehow mabawasan ang kasalanan. No, for by grace you are saved through faith. It's the gift of God. It's not because of you. It's not because of good works, lest any man should boast. Ang pagpunta natin sa langit ay biyaya dahil ibinigay ng Diyos ang mga kaisa-isahan niyang anak upang mamatay sa krus at bayadan ang hinihingi ng katarungan ng Diyos na kabayaran sa ating kasalanan. At anong kabayaran yon? The wages of sin is death. Kamatayan. May mamamatay para sa kasalanan natin. At walang pwede, walang mapili. Hindi ako pwede magsakripisyo para sa pamilya ko at sasabihin ko na yung buhay ko na lamang kabayaran sa kanila at sila'y makapunta sa langit. Sasabihin ng Diyos sa akin, hindi pwede ito, ikay may kasalanan din. Ang kailangang ibigay na sakripisyo sa akin ay walang kapintasan. Banal, puro. Ay saan ho ako hahanap? Subukan natin si Pastor Eric. Baka pwedeng itong magbayad ng kasalanan natin. Naku, hindi rin pwede. May sabit din. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Walang nakaabot sa kabanalang hinahanap ng Diyos. At nalulungkot ang mga tao. Sino? Sino magtatanggol? Sino magsasakripisyo? Sino mamamagitan? Sabi ng Diyos, tao, magpahinga ka na. Pumasok ka na sa kapayapaan ko. Bakit? Sapagkat ako na ang bahala. Ipapadala ko ang magbabayad ng kasalanan mo. Ipapadala ko ang tagapagligtas. Ipapadala ko ang mamamagitan. And 2,000 years ago, dumating ang Panginoong Yesus. Kinuha ang anyo ng isang tao. Kailangan gawin nyo ng isang Diyos. Kunin ang anyo ng tao. Bakit? Kasi ang babayadan niya ay kasalanan ng tao. Kailangan siyang mag-identify sa tao. And at the same time, siya kailangan walang kasalanan. Isang Diyos para siya mag-identify sa Diyos. Siyang namagitan. Ang batas, pinakita lang sa ating makasalanan tayo.
Ang pagpapatay nila ng mga sakripisyo, pinakita lang sa kanila kung ano ang kailangan para mabayadan ang kasalanan. At alam po ninyo, noong una, nagsasakripisyo ang mga tao, nagbibigay ng alay, at sabi ng Diyos, hindi ko tinatanggap yan. Bakit? Ang kailangan ko'y ang puso na kasabay ng inyong mga alay. Pero sa pang-alay na pinapakita nyo at binibigay nyo sa akin, kitang-kita ko ng puso ninyo. Hindi kayo nagbagbag, hindi kayo nagsisisi, hindi nyo nakikita ang katindihan ng kasalanan ninyo. Bakit? Ang iniaalay nyo sa akin, pilay. Ang iniaalay nyo sa akin, bulag. Mga may sakit. Anong palagay mo? Simple lang yon. Na baliwala ang tingin ko sa kasalanan, ang iaalay mo'y ganyan. Hindi ko tinatanggap yan. Hindi ko gusto ang puso na kasama ng alay na yan. Church, bawat bigay natin sa Diyos ay may mensaheng sinasabi. Bawat pagkakaloob natin ay may message at siya'y naririnig ng Diyos. Ano kaya ang mensaheng sinasabi ng ating offering? Nang maunawaan natin kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang handog nila, nagbigay sila sa paraang obligasyon lang. Yung just to follow. Yaan mo na, dali mo na yan, ayos na yan. Tatanggapin niya ng pare. O tatanggapin ng pare, hindi tatanggapin ng Diyos. Tatanggapin niya ng mga... Bakit? Kasi hindi ka naman tunay na nalulungkot sa iyong kasalanan. Yes, may message ang ating ibinibigay. Pwedeng magparangal o lumapastangan sa Diyos. At alam ito ni David. Alam mo noon, gusto ni David na gumawa ng altar, gusto ni David na maghandog sa Panginoon. Nagpahanap siya ng kahoy, walang makita, pero may nakita doon na karwahe. Ay di sabi asya. Ay nung nalaman nung may-ari ng karwahe na si David ang nagpapahanap, ay sabi siyempre hari, sabi, ay naku, inyo na ho ito. Ay walang problema, walang problema, gamitin ho ninyo. Alam mo sabi ni David, 2 Samuel 24:24, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Hindi ako magkakaloob sa Diyos ng anuman na walang halaga sa akin. Hindi ako magkakaloob sa Diyos ng pilay, ng bulag, ng may sakit. Hindi ako magkakaloob sa Diyos ng basta ko lamang kinuha kung saan. Gusto ko makita niyang ito'y mahalaga sa akin. Nagbigay ako ng halaga dito sapagkat gusto ko itong ibigay sa Diyos. At yun ang puso na kasama ng aking paghahandog. Church, huwag mong babasta-bastahin kapag ikay nagdadala ng iyong tithes, nagdadala ng iyong offering. May mensahe kang sinasabi kapag ya'y ginagawa mo. It could be a message of thanksgiving, a message of hope and trust, a message of belief and faith. Matindi ang dalang mensahe ng anumang ibinibigay mo sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. Pero kung nasa puntos ka pa na, tama na iyan. Pwede na yung pilay, pwede na ang bulag, pwede na ang may sakit. Okay na yan. Kung nasa punto ka pang ganyan, I want to remind you, you are giving not to the church, you are giving to God. Are you there? Ngayon, bawat lapit natin sa Diyos, ay may dala na tayong sacrifice. Hindi na tayo pumupunta sa church at may dala tayong kambing, tupa at papatayin. No. May dala tayong sacrifice. Sino? Si Jesus yun. The last and perfect sacrifice. Ibig sabihin, nung siya'y nagsakripisyo, tapos na ang pagsasakripisyo ng hayop. Nagawa na ng animal sacrifice ang purpose nito para lang ipakita sa mga tao si Jesus. At noong si Jesus ay dumating na, the perfect sacrifice tapos na. Dala natin ang sakripisyo kapag lumalapit tayo sa Panginoon nung tinanggap natin si Jesus. At kasabay ang ating pusong nagsisisi sa ating kasalanan, kasabay ang pusong nagtitiwala kay Jesus, tayo'y lumalapit at dahil sa ating alay, ang Panginoong Jesus na nasa atin na nag-alay ng kanyang dugo, tayo'y nakakalapit sa Ama
at tinatanggap tayo ng Diyos dahil meron tayong alay na nasa ating puso. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Praise God, ano? Hindi na kayo pupunta dito, magdadala ng kalapati. Dahil maliit lamang ang kasalanan, pwede ng kalapati. Pag malaki-laki ang kasalanan, kambing ang dalhin. Ay pag sobrang laki, baka. Ay pag napakalaki, dalawang baka. Ay pag sobrang laki, rancho, dalhin mo rancho. Praise God. Si Jesus na tinanggap natin sa ating puso was able to pay the price of the biggest sin that a person could ever done. Yung pinakamalaki na bayadan niya. Now, iba na ang iyong paghahandog ngayon. Ang paghahandog mo ay thanksgiving. Ang paghahandog mo ay hindi lamang dahil gusto mong ma-please ang Panginoon. Ang Diyos ay napiplease na sa iyo dahil anak ka niya. Ang paghahandog mo ngayon ay may mensahe. Panginoon, ako ay kaisa mo, ako'y anak mo. We are thinking the same thing. We are after the same agenda. Gusto nating maraming makakilala sa Panginoon. Gusto nating maraming makarinig ng salita. Gusto nating ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo, Panginoon. Parehong gusto natin. That's why, when we give, we have that in our mind. Nagbibigay tayo ng tithes, ng offering sa gawain ng Diyos, dahil gusto nating lumawak ang paghahari ng Panginoon sa lupa. Uulitin ko, ang kawang gawa ay mabuting gawa, pero hindi iyon ang gawain ng Diyos na main na gawain ng Diyos. Yes, sinasabi ng Panginoon, huwag kakalimutan ng mahihirap. Sinabi yon. Pero ang pinakamatindi niyang sinabi bago umalis, go, make a disciple of all nation, teach them my ways. Turuan sila ng mga bagay patungkol sa akin. Number 4, at ito'y last na. Siya ay sumasamba sa kanyang pagbibigay. Nakita ni Jesus ang mayayaman na nagbigay ng malaking halaga at walang comment si Lord. Pero nung dumating ang dukhang balo, may 2 coins. Maaaring pinakamababang halaga ng coin, pero sa kanya ito'y isang araw nakita. At ito lang ang pera niya, isang kahig, isang tuka. Pumunta ang balo sa box, ibinigay ang 2 coins. Kung ang ibinigay niya ay isang coin, malaki pa rin yon. Kalhati yon ang meron siya. Pero ang ibinigay niya ay lahat. Nakuha ng pagbibigay ng dukhang balo ang atensyon ni Jesus. Nakuha. Pero ang mas nakakuha ng pansin natin at mas nakatawag ng pansin natin ay ito. Tingnan ninyo. Hindi siya pinigilan ni Jesus. Sa ating payak na pag-iisip, wag na ikaw magbigay, wala kang pera. Hindi siya pinigilan ni Jesus. Why? Kasi, una, hindi pipigilan ni Jesus ang sino man na nais magtanim. Nais ng Diyos na mapagpala ang balo, at ayon sa batas ng kaharian, ito ang paraan para may paramihin ng Diyos. Give and it shall be given back to you. Pressed down, shaken together, and running over. Meron munang sinabi, give, bago sinabing, it shall be given back to you. Maraming Kristiyano ay gusto lamang na bigyan sila. Pero sabi ng Diyos, this is how the kingdom operates. Give, tanim, sow, and it will be given back to you, pressed down, shaken together. Bakit hindi siya pinigilan ni Jesus? Though our logical mind will say, exempted na yan. At akala naman nga ng mga yon, sige, exempted na ako. Tinuruan mo siyang magkaroon ng poverty mentality. No. Poor ka lang kapag hindi ka nakakapagbigay. Pero kahit isang kusing ay nagbigay ka, you will never be poor.
Ilagay mo sa isip mo yon. Ang mali ang sukat ng tao sa poor. Hindi yun ang tingin ng Diyos. Bakit hindi siya pinigilan ng Panginoong Hesus? Kasi hindi nawawala ang ating ibinibigay. This will be the story of a man who will die and will go to heaven. This will be his story. Ito ang sasabihin niya. What I spent, I lost. What I saved, I left. What I gave, I have. Itong sasabihin niya. Ang aking ginastos, okay, yung tao nasa langit na. Ito ang kanyang marirealize. Ang aking ginastos sa lupa, nawala. Yung binili ko ng halaman, nawala. Ang aking naipon, lupa, investments, sasakyan, lahat kong naipon, naiwan. Lahat kong ibinigay, nadala ko. Yan ang sasabihin ng taong nasa langit. Ipinadala ng Dukhambalo ang kanyang 100% upang magkaroon siya ng treasure in heaven. And lastly, bakit hindi siya pinigilan ni Jesus? Kasi God will not stop you to worship. Giving is a form of worship. Ang pagbibigay ay pagsamba. Kapag tayo ay nag-o-offering, wag naman nyo yung tratuhin na isa lang activity. Ang offering ay time para, anong offering time? Para ano yon? Para po mag-usap. Para po mag-CR. Para po tingnan kung anong notification. No. Ang offering time ay time of worship. At hindi kailanman pipigilan ng Diyos ang sino man na nais sumamba sa Kanya. When we sing, we worship. We give our praises. When we pray, we worship. We talk to God. Anything we do for God is worship. And giving is a form of worship. Ngayon, now that you know kung paano nag-sow ang Dukhambalo, nagbigay siya without poverty mentality, siya ay nagbigay in a very simple way, siya ay nagbigay ng acceptable offering, at siya ay nag-worship sa kanyang pagbibigay. I pray na maunawaan natin at maalala natin na pagbibigay sa Panginoon is a very noble, holy act. At tuwing gagawin natin ito, isipin natin, we are worshiping God. Amen ba? So bago tayo magbigay ng tithes and offering, let's worship our King. Amen? He deserves all praise, I will worship. Kung noon ay na-rebuke ni God ang mga nag-alay ng mga pilay, bulag at may sakit na alay, dahil hindi nagustuhan ng Diyos ang puso na kasama ng mga handog na yon, ngayon alam na natin ang hinahanap ng Diyos sa pagsambay puso. As we worship our King today, focus on Him with thanksgiving in your heart, with worship on your heart, na alam mo na itong oras na ito ay binibigay mo para siya'y purihin at sambahin. Hindi mo iniintindi ang nasa palibot mo. You just want to sing to Him and worship Him. Mag-alay tayo sa Kanya ng acceptable worship, acceptable gift, acceptable offering.
'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, Receive our worship. 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Pwede bang ilagay natin ang box ngayon? Tayo po ay magdadala ng ating tithes and offering. This time, we know that giving is a worship. Na it's such a privilege na ang ating ibinibigay ay tinatanggap ng Diyos. Na hindi tayo basta nagbibigay. Ito ay kilos ng pagsamba. Habang umaawit tayo sa Panginoon, dalhin na po ninyo ang inyong tithes and offering at ihandog ninyo sa Diyos na buhay na karapat dapat tumanggap ng ating handog. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Receive our worship, O God. Every song must end, and you never did. So I'll throw my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah.
That's why I will worship you. So I'll throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but all nothing else fit for a king. Is there for a heart singing hallelujah, hallelujah. O Panginoon Diyos, amin pong iniaalay sa inyo at amin pong dinadala sa inyo, Panginoon, ang aming handog, ang aming ikapot, ang aming mga handog, Panginoon. Ama, tanggapin po ninyo ito galing sa pusong masaya, hindi napipilitan, sa pusong puno ng pagpapasalamat at pagsamba. Ama, gamitin mo ito sa iyong agenda, gamitin mo ito sa iyong interes, sa iyong layunin, upang mas marami pang makakilala sa iyo, upang lumawak ang paghahari mo sa lupa, upang maraming makarinig ng iyong salita. Receive this, Father, as our worship. Receive this, Father, O Lord God. At malugod po kayo sa puso na kasama ng aming mga handog. Malugod po kayo, Panginoon. Receive this, Father, in Jesus' name. Amen.